Ginawa po nila para maka-assume ng office si Senator Gatchalian, ginawa nila siyang pro tempore. Yan. But, in my opinion, his election as pro tempore was void. It was not valid because he was only elected by 12 senators, not 13. So, he had no majority. Now, they needed that to declare, because, well, they said they had the majority, so they declared all the positions vacant. Di ba? Kasi hindi ka naman nakakorum eh. You have to declare all positions vacant. Kailangan may quorum ka. Di ba? Kaya sabi nila sa 12, may quorum na kami. Kasi yung dalawa, wala naman eh. Hindi naman yun makakabdalo eh. Paano nyo alam na hindi sila makadalo? Eh, hindi naman sinasabi sa konstitusyon na kung hindi sila makadalo. Ang sinasabi po, all its members. Sa Senate rules po, ganun din. Sa Section 44. Its members. Hindi po ba? Kaya, ang election po din sa Rule 2 ng Senate rules ay majority of all its members. Di ba? Kasi pwede naman nilang i-request ang korte for Senator Jinggoy to be allowed to appear for the purposes of quorum. But they did not do that. Alright? So, ang dalawang issues na yan, ayon ang nagkakagulo sa isip ng mga tao. Pero titingnan yung nangyari. Sabi ni Senator Tulfo, there's no Senate Blue Ribbon meeting, hearing. Pero tinuloy ni Senator Cayetano at ni Senate President Alan Cayetano at ni Senator Marcoleta ang Blue Ribbon hearing at dumalo ang mga witnesses. Now, all of those are on record. And the Senate President Cayetano administered the oath, and therefore their oath is valid. They cannot contest that because they are not even contesting that Alan Peter is the Senate President. So, I think the non-lawyers also ng mga senador dyan, lalo na yung mga senador na bago, ay naguguluhan din po yan sila. Kaya lang, yun na yung linya ng kanilang grupo eh. Hindi po ba? So, kahit po dumalo si Chis Escudero, his presence had no valid effect for the purpose of quorum and especially for the election of officers, especially Senator Gatchalian as pro tempore, who presided over their meeting. So therefore, my opinion is that meeting of the session of the hearing where Senator Gatchalian presided is also void. Ngayon, may nagsasabi ho, adi presume na yun na tama yung mga ginawa nila. Paano naman po tayo makapresume na tama yung mga ginawa nila? Eh, nasa Constitution po, napakaklaro. All its members. Sa rules of the Senate po, napakaklaro. All its members. O sabihin na natin, ibigay ko na sa inyo. I'll give you that for the purpose of argument. Na meron nga kayong quorum doon sa 22. O sabihin nyo na, si Bato kasi hindi naman pwedeng i-compel yan. Kasi hindi naman natin alam kung nasaan siya. O di sa 23, ano ba ang 50% plus 1 ng 23? Hindi ba 12.5? So, hindi pa rin majority ang 12 for the purpose of calling the quorum. Alright. Now, granting for the sake of argument again, I'll give you that. Na 12 lang ang quorum, ha? Granting ha, assuming lang, na 12 ang quorum. Sige, para mag-argue lang tayo. Kahit na po nagka-quorum sila sa 12, hindi sila maka-elect ng officers. Kasi wala po silang 13. Which, the rules of the Senate, in Section 2, clearly states that to elect, they must have the vote. To be elected, you must have the vote of a majority of all its members. In statutory construction, this is very simple. The Constitution and the rules of the Senate is in plain language. There's no need to interpret it otherwise. There is certainly, you cannot apply presumption of regularity.